Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat. And ngayon po ay Sunday. Alam ko po na yung iba sa inyo is nasa church pa or karamihan sa inyo. Pero I believe kung Saturday naman yung day off ninyo, I believe napapanood ninyo ko right now. But regardless kung anong oras nyo po ito na papakinggan, ang gusto ko lang pong sabihin para sa program ngayong araw na ito is napaka-simple lang. As you know, nasa faith pa rin po tayo ng 40 days na it is written. Sinimulan natin itong purpose na ito nung bagong taon na sinisimulan yung araw, pwede ko sabihin sa dalawang pinaka-importante na gawin ng isang tao. Ano yun? Ang dalawang pinaka-importanteng gawin ng isang tao is una, kausapin yung Diyos. Pangalawa, kausapin ng Diyos. Yan yung pinaka-importanteng tagpo sa pagsisimula ng araw. Ang kausapin mo yung Diyos at kausapin ka ng Diyos. Sa paanong paraan? Kausapin mo yung Diyos, simple, through prayers, and kausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagme-meditate ng salita ng Diyos. That's why we even gave you itong bookmarker na ito para meron po kayong guide every day sa pagbabasa po ninyo ng salita ng Diyos. And today, ano yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin itong topic na ito, kalabaw lang ang tumatanda. Can you imagine that? Anong ibig sabihin niya? Yan po ay isang Filipino expression na nagsasabi na pag sinabing kalabaw lang tumatanda is nangangahulugan po yan na ikaw yung klase ng tao na may edad ka na, and then maraming mga tao na para bang tinitingnan ka na in a downside way, and then sasabihin mo, kalabaw lang tumatanda, kaya ko pa. So, para siyang isang spirit sa loob ng tao na hindi susuko. May edad na ako pero hindi ako susuko. Yun yung parang pinaka-meaning nitong expression na ito. Bakit? Ito yung title ng pag-uusapan natin. Kasi, alam niyo po, day 18 na po tayo. Tingnan nyo, ng 40 days. And talking about itong day 18 ng 40 days, kung hindi nyo pa po napapanood yung mga previous episodes natin mula day 1 hanggang 17, maganda po na i-check nyo po sa ating YouTube channel. Nandun lahat. Alam ko po sa Facebook dito, mag-scroll pa kayo ng mag-scroll para makita nyo po yung mga topics natin. Pero at least, sa YouTube channel natin, isa-search nyo lang UCKG Hong Kong, punta kayo dun sa playlist, and then nandoon po yung listahan ng mga programs natin. And yung Midday Boost program is naka-separate. Nandoon siya. And then pwede nyo pong panoorin one by one para at least hindi nyo po nami-miss. At kung napanood nyo pa naman na, pwede nyo pa rin balikan. Bakit? Para ma-refresh yung isip ninyo. And talking about kalabaw lang ang tumatanda, let's talk about Abraham. Bakit si Abraham? Kasi si Abraham po, siya yung ama ng pananampalataya. So, ibig sabihin kung siya ang ama ng pananampalataya, so, anong pinapakita nito sa atin? Siya yung dapat gawing example. Diba? Namumuhay tayo sa faith. Yung kaligtasan natin ay nakadepende sa faith. So, that's the reason why anong dapat natin gawin. Kailangan natin tingnan yung halimbawa ni Abraham. And talking about halimbawa ni Abraham, tingnan natin yung pinakasimula ng journey niya towards sa pangako ng Diyos. Genesis chapter 12 sa verse 1. Sabi dito ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo, ibig sabihin, iwan mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak, ang mga pamilya ng iyong ama, sambahayanan, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. 'Di ba? Normally, natural lang sa isang tao na kapag may
may i-invite ka na pumunta sa isang lugar. Normal lang dun sa ini-invite mong pumunta sa isang lugar na tanungin, saan papunta? Saan? Anong gagawin natin? But anyway, dito, first time na ma-encounter ni Abraham yung Panginoon, meron siyang inutos, okay, iwan mo yan, umalis ka dyan. Pero interestingly, si Abraham, walang tanong-tanong. Makikita nyo nga po, tingnan nyo po yung verse 4. Kaya, tingnan nyo, walang tanong-tanong, umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, nasa 75 na taong gulang na noon si Abraham. So dito, makikita nyo po na hindi na bata si Abraham. Nung sumunod siya sa Panginoon, siya ay may edad na 75 years old. And I doubt na yung great majority na nanonood sa akin, siguro may iilan, pero hindi great majority dito, lagpas ng 75 years old. I don't believe. Karamihan sa inyo siguro 60 pababa, 50 pababa. So, may kita natin dito, kung si Abraham wala siyang dahilan para hindi sumunod sa Diyos. Pwede nga sabihin, ay ano ba yan, Panginoon? Aalis pa ako dito, settle na ako dito, tanda-tanda ko na. No. Sumunod siya. Kaya nga siya tinawag na ama ng pananampalataya. Mga kaibigan, madalas ang sakit ng matatanda is ganito. Porket marami na silang experience, marami na silang alam dahil sa mga pinagdaanan nila sa buhay. May mga times na hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos, thinking na, may alam na ako sa buhay. Very wrong po yan. Tandaan ninyo po, regardless sa edad, bata ka man, hindi ko to sinasabi message para sa matatanda. No, sinasabi ko tong message na to regardless sa edad mo. Kasi minsan nga, yung mga may edad na, alam nilang nasa finish line na sila. So, they are doing everything properly para masunod yung Diyos. Ang problema, ikaw, na bata pa, na iniisip mo, lagi pang may oras. Iniisip mo, bukas na lang magsisi. Mga kaibigan, hindi mo alam kung kailan rin yung finish line mo. Minsan kasi iniisip natin, yung mga may edad na, malapit na sa finish line. No, you cannot say that. Bakit? Kasi may mga bata na mas nauuna pang mamatay kaysa matanda. Bakit? Sa katigasan ng ulo. Ang tigas kasi ng ulo. So tingnan niyo po, ito ay two sides. Kayo na bata, sumunod ka sa utos ng Diyos para sa ikabubuti mo yan. At kayo na po na may edad, i-disregard ninyo yung experience ninyo, yung mga pinagdaanan ninyo. Alam ko, marami ka nang alam. Pero when it comes about sa salita ng Diyos, mas may alam yung Diyos kaysa sa'yo. Huwag ka pong maging proud. Okay? Mga kaibigan, please, kung natulungan ka po ng program na ito, huwag nyo pong kalimutan na i-share para sa family members ninyo, kakilala ninyo. I-share nyo po para sa lahat. At I believe na makakatulong yung program na ito para sa inyo. And tomorrow po, pay attention. Tomorrow, meron akong special guest. We're going to talk more about Abraham. Pero we are going to talk about love life tomorrow. Alam ko, Monday, hindi siya ganun ka-common na Monday love life yung pag-usapan. Pero topic natin bukas is love life. So, isasama ko yung wife ko as my special guest sa program na ito. So, please, huwag niyo pong palalampasin. Okay? Huwag niyo papalampasin. We're going to talk more about love life bukas. Okay? The spirit pa rin nitong 40 days ng It Is Written. And actually, kung wala pa po kayo nitong, di ba, may bookmark tayong binibigay. Kung wala pa po kayo nito, bisitahin nyo lang po yung help center natin. Nandyan po yung lahat ng information. Okay? Alam ko, Sunday ngayon. Pero next Sunday, meron tayong event na OFW event. Okay? Para po yan sa inyo, para mas maging malakas at matatag bawat isa sa inyo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Bye-bye.